Dear Lady Love TV. A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-11 bahagi. Nasa labas na si Ali nang lingunin ko siya. Naka-Snoopy ng t-shirt at jersey shorts lamang siya. Parang lumundag yung puso ko at sandali akong napipi. Eto na naman ako. Natutupi na naman dahil kaharap ko siya. Wala akong kinakapos ng hininga. Pero sandaling naagaw ng kapuna-punang bagay kay Ali ang sinisikap kong i-construct sa isip na sasabihin sa kanya. Pumayat siya at parang iba ang kulay ng balat niya. Hindi ko mabasa sa mga mata niya kung masaya ba siya na makita ako o ano. Kumusta ka na? Tanong ko nang lapitan ko siya. Kung alam lang niya kung gaano ko siya gustong yakapin ng sandaling iyon. Hinampas niya ako ng malakas sa noo. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Napahimas ako sa biglang uminit na noo ko. O ano? Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi pala ako ang type mo at hindi ka nalilibugan sa akin ha. Nakita ko yung pagpipigil niyang ngumiti. Sorry na po. Nilungkutan ko yung boses ko. Pagkatapos nagbaba ako sandali ng tingin. Eto na siya sa harapan ko. Pagkakataon ko na. Sinalubong ko siya ng tingin at saka seryosong sinabi. I'm sorry that I'm in love with you. Ali, napatitig siya ng matagal sa akin. Tapos ay mabilis na pumatak yung luha sa mga mata niya. Mabilis niyang pinahid. Biglang kinabakasan ng lungkot ang mukha niya. Hinampas niya ako sa balikat. Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng ma-inlove sa akin? Sabi niya habang nagpipigil ng iyak. Hindi ko siya maintindihan ng sandaling iyon. Yung totoo, Ali. Yun na lang yung alam ko ngayon eh. Paano ba kita i-unlove? Napahikbi siya. Lumakas iyon. Hindi mo ko pwedeng mahalin, King. Lalo na akong naguluhan. Bakit? Nalilitong tanong ko. Sinalubong ng luha ang mga mata ni Ali. Ang naguguluhang mga mata ko. Kasi hindi pwede. Because I'm not meant to stay. Hindi ko talaga siya naiintindihan. Aalis ba siya? Sandaling napatanga lang ako sa kanya. I'm sick. Nakita ko sa mukha ni Ali yung labis na pagpipigil na umiyak. I'm dying, King. Parang napatid ang hininga ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung totoong narinig ko yung narinig ko nga. I have an acute leukemia. Mahina pero may tapang sa boses ni Ali. I don't have much longer to live. Nakatitig lang ako sa kanya. Parang sasabog yung ulo ko ng sandaling iyon kasabay ng dibdib ko. Biglang umikot sa akin ang paligid. Sana'y nasa taxi lang ako at nakatulog at isang masamang panaginip lang ang nangyayari. Inabot ni Ali yung kamay ko ng matagal na sandali at naestatwa ako sa harap niya. Hindi pa naginip. Nararamdaman ko siya. Mahigpit ko siyang niyakap. Huwag ka namang gago please. Mahinang sabi ko habang ayoko na siyang pakawalan pa. Sinabi ko naman kung hindi mo ako gusto ayos lang sa akin. Huwag ka lang magbiro ng ganyan para lumayo ako kasi hindi nakakatawa. Hindi magandang biro. Kung gusto mo akong lumayo, lalayo naman ako. Pero please naman, bawiin mo lang yung sinabi mo. Mariing sabi ko at napatiim ang mga bagang ko. Please, Ali. Narinig ko ang paghikbi niya. I'm sorry, King. Sabi niya nang pakawalan ko siya. Nakatitig pa rin ako sa kanya. Naghihintay ako na bigla na lang siyang tatawa at sasabihin na isang joke time lamang ang lahat. Umaasa ako na ganoon na mangyayari kahit alam ko na. Akala ko ay dahil sa gown lang niya yung una kong mapansin ang pagpayat niya. Ang sakit niya siguro ang dahilan kung bakit maaga siyang natutulog sa gabi at hindi siya pwedeng magpuyat. Bakit? Nautal ako. Nahihirapan ako magsalita sa bilis ng pintig ng puso ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati pa? Because I didn't want you looking at me the way that you are looking at me right now. Nilapat niya ang palad sa pisngi ko. I didn't want you to treat me differently. Kung sinabi ko sa'yo noon, sa tingin mo kaya mo akong kupalin ng ganito? Baka wala ka rin kaibahan sa friend ko na hindi ko na makain ang gusto kong pagkain dahil pinagbabawalan nila ako. Kapag lalabas kami kulang na lang kargahin ako para hindi ako mapagod.
Nakaantabay sila palagi sa akin na para bang naghihintay kung kailan ako hihimatayin. Lalo lang nilang pinaparamdam na may sakit ako. But when I'm with you, I never felt so alive. Nginitian niya ako. Paano pa nagagawang umiti ng gaga na to? Biglang naging malungkot yung ngiti niya. Hindi ako dumating sa buhay mo para mahalin mo ako, kundi para mahalin mo yung sarili mo. Parang patay na buhay ako nang umuwi ako sa amin. Tuloy-tuloy ako sa loob na hindi ko binigyan pansin si tatay na nakaupo sa sofa habang nanonood ng basketball sa TV. Ano ba to, King? Sa lubong ni nanay na parang nakalunok na naman ng megaphone. Nilingon ako mula sa makinang na pintuan at ilaw. Napansin kong hawak niya yung uniform ko. Bakit may punit tong polo mo? Mabilis na kinuha ko sa kanya yung polo ko. Akin na yung natatahiin ko. Hindi binitawan ni Nana yon. Huwag na. Gagawin ko na yan habang nakaupo na ako rito. Huwag na sinabi. Napataas yung boses ko at napabitaw si nanay sa polo ko. Manghang napanganga siya sa akin. Mabilis akong tumuloy ng kwarto ko at isinara ang pinto. Ang bigat ng pakiramdam ko at parang walang lakas na napaupo ako sa gilid ng kama ko. Napababa ako ng tingin sa hawak ko sa parte ng polo ko na napunit ni Ali nang hilahin nito iyon. Hindi ko maipaliwanag ang sobrang lungkot na sumasanib sa pagkatao ko. Parang nayayanig ako. Nanginginig ang mga kamay ko at nilalamig ako. Para akong lalagnatin. Hindi ko matanggap ang nangyayari. Hindi ko kayang tanggapin. Nayakap ko yung polo ko. Narinig kong may kumatok sa pinto. Alam kong si tata yon. Mabagal ang katok. Kapag katok na parang nasusunugan kami, si nanay naman yon. Hindi na hinintay ni tata yung sagot. Pumasok siya sa kwarto ko at tahimik na umupo sa tabi ko. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya dahil siguro kanina. Bigla ako nahiya sa inasal ko. Bihira na kitang makausap ng seryoso simula na magbinata ka. Mahinang sabi ni tatay sa tabi ko. Kasi alam ko naman na kaya mo na. Matapang ka naman. Pero nito mga nakaraang araw, napapansin ko na parang may dinadala ka. Baka mabigat anak at gusto mong ipabuhat kay tatay. Napatihim ang bagang ko nang parang may gustong umakyat na luha sa mga mata ko. Nagyuko ako ng ulo. Ayokong makita ni tatay yung lungkot sa mukha ko. Kukuro kara, itami kanjero kedo yuko, wakaranai yapari kurishu. Tamata na beda, nanjanay hokai, kukuro kara. Kurushinara na keba iyo. Hindi pa natapos ang sinasabi ni tatay nang bumanghalit ako ng iyak. Umiyak ako ng umiyak habang hinihimas ni tatay yung likod ko. I feel something that hurts in my heart, but I don't know what. It hurts so bad. Maybe it's tears piled up in your heart. If it hurts, then cry. Hindi ko matiyak kung gumaan yung pakiramdam ko nang makaiyak ako. Kung pwede lang baguhin ng mga luhang katotohanan. Nang matuyo ang mga luha ko at iwan ako ni tatay at mag-isa na lang uli sa kwarto, ay doon mas nag-sink in sa akin ang lahat. King, hindi ka ba sasabay sa hapunan? Si nanay na kinatok ako sa kwarto. Nakapagtatakang malumanay ang pagsasalita. Hindi po ako gutom. Sagot ko habang nakahiga sa kama. Wala po akong ganang kumain. Hindi pa rin ako nagpapalit ng damit ko sa maghapon. Wala akong lakas na kumilos. Sana'y hindi na lang dumating ang araw na to. Sana'y pwedeng ibalik ang oras. Nagsisisi ka ba na nakilala mo pa ako? Ayun ang tanong ni Alice sa akin kanina. Nakaupo kami pareho sa sidewalk sa tapat ng bakuran nila. Nakaupo siya sa bahaging kaliwa ko. Umusog ako hanggang sa magkatabi kami. Nilingon ko siya. Mas manghihinayang ako. Mahinang sabi ko, nung sandaling iyon ay hindi ko rin kayang paniwalaan na nangyayari ang nangyayari. Nabigla isang umaga na lang, ay dadalhin ako sa tagpong iyon kung saan nalaman ko na may taning na si Ali. Napakabata pa niya. Nanghihinayang ako kasi parang ang sandali lang ng panahon na meron tayo. Dugtong ko. Sana may powers ako na ibalik yung oras. Pero hindi ako babalik sa araw na hinatak mo ako roon sa footbridge. Saan naman? Napaisip ako. Siguro mga 5 years earlier pa. Hahanapin kita sa panahong yon. Narinig ko ng marahan niyang pagtawa. 5 years earlier, nasaan ba ako nun? Napatingala siya sa langit. Napapangusong napapaisip.
Hapon na at wala ng araw. Nung sandaling yun ay gusto kong ihinto ang oras. Malaya ko siyang pinagmasdan sa tabi ko. Gusto kong haplusin ang buhok niya at sabihin na gusto ko siyang makasama habang buhay. Kung pwede ko lang siyang yakapin at huwag nang pakawalan pa. Parang excited na sabi niya nang may maalala. Madalas kaming tumambay sa Chari. Sa may mall, napangisi siya. Grabe, sobrang adik ako sa laser tag at nag-cut pa talaga kami ng class para lang doon. Mabilis na iniiwas ko yung mga mata ko nang lingunin niya ako. Nagbaba ako ng tingin sa lupa. Pasaway ka rin pala nung high school ka. Sabi ko. You have no idea. Ali? Maya-maya sabi ko. Hinarap ko siya ng tingin. Ang sabi mo nun kay Angie, gagaling siya. Hindi ba? Tumango siya. Di pwede ka rin gumaling? Sabi ko. Umaasa ako sa positibong sagot. Doktor ang daddy mo. Mayaman kayo. Malungkot ang naging ngiti niya. Let me tell you something. Sabi niya matapos ang malalim na buntong hininga. Natatandaan mo yung kinuwento ko sa'yo na kakilala ko na nagpakamatay dahil niloko siya ng girlfriend niya? Tumango ako. Natatandaan ko yon. Muling nagbuntong hininga si Ali. Parang may pag-aalinlangan sa itsura niya kung itutuloy pa niya ang susunod na sasabihin. Ako yung girlfriend niya, King. Malungkot na pag-amin niya. Nabigla ako. I was that kind of girl before. Flirt, brat, bitch. Wait, I mean super bitch. You see, yung tulad ni Lara, I eat people like her for breakfast. Kaya sabi ko sa'yo na basang-basa ko siya. It takes one to know one. It's not that I am proud of it, but I was that kind of person before. Hindi mo kailangan depensahan yung sarili mo. Hindi mo rin naman ako kilala kung ano ako nun. Sinasabi ko lang, tipid ang naging ngiti niya. Muli kong nakita ang pamilyar na lungkot sa mga mata niya. His name was Jeff, by the way. Sobrang bait niya, alam mo ba? At sobrang minahal niya ako. Hindi ko talaga alam kung paano ko siya naging boyfriend. Ako yata yung nanligaw sa kanya. Bahagyang natawa siya. Gwapo naman kasi siya talaga. Nerd nga lang. I was his first kiss, first girlfriend, first love. First, alam mo na. Eventually nabore ako sa kanya. Naghanap ako ng thrill. I cheated on him. Gusto ko nang kumala sa kanya pero wala naman akong mahanap na dahilan. So ako ang gumawa. At nakita ko kung paano siya nasaktan. And he tried everything and anything para magbalikan kami. Ganun niya ako kamahal eh. I came to a point na gusto ko siyang bigyan ng chance. Pumatlang siya. Siguro dahil hindi niya gustong maiyak. Pero naisip ko, pagpapatuloy ni Ali matapos ang mahabang sandali. Naisip ko na kapag nagkabalikan kami, sasaktan ko lang ulit siya. I didn't deserve his love. Pero na mahal pa rin niya ako kahit harap-harapan ko siyang niloloko. Napatingala siyang muli sa langit. Nung panahon na yon, na-diagnose ako na may leukemia. Agad-agad dinala ako ni Dad sa US for treatment. 6 months, King. Na in and out ako sa ospital. At halos doon ako tumira. And during my first treatment, doon ko nabalitaan na nagpakamatay si Jeff. Depression. Isinisi iyon sa akin ng lahat, ng mga kaibigan at family niya. That was the time that I deactivated my Facebook and Twitter accounts. Nilingon niya ako. Ngayon alam mo na kung bakit wala akong FB. Nung unay iniisip ko talaga na ayaw lang niyang ibigay sa akin yung Facebook niya dahil baka may tinatago sa akin na personal na bagay. Sayang siya. Sinalubong niya ng tingin ko. Kaya nung araw na magpakamatay ka, parang nakita ko siya sa'yo. Hindi ko alam kung yung ginawa ko sa'yo ang pambawi ko sa ginawa ko noon. Nagyuko siya ng ulo. Nagbaba ng tingin habang ang daliri ay tila may sinusulat sa lupa. Hindi naging madali sa akin ang lahat. Kailangan kong palakasin yung sarili ko para sa chemotherapy. Pero sa loob-loob ko'y kinakain ako ng guilt. Ako ang dahilan kung ba't siya namatay, King. Hindi ko pinaalam sa lahat yung sakit ko dahil ayokong bigyan sila ng pagkakataon na libakin ako at sabihin na eto yung karma ko. Pero naisip ko rin yun na eto siguro yung karma ko. Ang sama-sama ko kasing tao. Napaluha si Ali. Inabot ko yung kamay niya at marahang pinisilyon. Hindi ka masamang tao, okay? At lalong hindi mo yun karma. Tinuyo ko ng daliri ko yung luha sa mga mata niya. Choice ni Jeff yun. Inabot ni Ali ang isang kamay ko at may pinakapa sa akin. Sa ibabaw ng kanang bahagi ng dibdib niya malapit sa kilikili niya. Tinutusukan nila ako rito ng catheter
at kung saan-saan na kinokonek sa mga ugat ko. Tapos may tinuro pa siyang ilang bahagi ng katawan niya. During the bone marrow biopsy, kinakailangan butasan yung buto ko para kumuha ng dugo. Hindi ko na mabilang kung ilang klase ng gamot yung iniinom ko at kung ilang karayom na yung tumutusok sa akin. Napariin yung hawak ko sa kamay niya. Hindi ko na ma-imagine na pinagdadaanan niya yon. Hindi naman ako takot na mamatay dahil doon naman tayo papuntang lahat. Pero hiniling ko sa Diyos na sana bigyan pa niya ako ng chance na baguhin ko yung mga mali ko. Then after months of treatments, I was declared cancer-free. Pag uwi ko sa Pilipinas, parang multo na dinadalaw ako palagi ng guilt. Doon ko lang naramdaman yung sakit na nawala siya. I missed him. Sobrang nasasaktan ako sa tuwing maiisip ko siya. Alam mo yung saying na you never know what you've got till it's gone. Matagal na nakipaglaban ang isip ko sa napakaraming what-ifs. Lunod na lunod ako sa napakaraming sana, King. It took me a long while bago ako makamove on. Malungkot ang ngiti niya sa akin. Humingi ako ng tawad sa family ni Jeff. Baka roon ko makita yung closure na hinahanap ko. Pero parang hindi rin niya ako pinakakawalan. Para nakakapit pa rin siya sa akin. Napayakap siya sa sarili. Hanggang sa na-diagnose uli ako. Bumalik yung cancer ko. Namisiguro ako. Mapait na pagbibiro niya. Pero nasa late stage na nung ma-diagnose. Parang may pumiga sa dibdib ko sa huling bahaging iyon ang sinabi niya. Nag-insist sina daddy at mommy na bumalik sa US para magpagamot uli. Pero ayoko na eh. Ayoko na, King. Napatid yung boses niya. Hindi ko na kayang dumaan roon uli. At alam ko sa sarili ko na it's the end of line for me. Wala na. May taning na. Pinakiusapan ko yung parents ko na hayaan na lang nila akong mabuhay sa mga huling araw ko. I don't want to spend my remaining days sa pagpapagamot dahil alam kong hindi na ako gagaling. Ipinaling ko pa kanan yung mukha ko para itago sa kanya ang parang nahilam na mga mata ko. Lihim na kinurot ko yung binti ko upang hindi magtuloy ang luha. Ayokong umiyak sa harap niya. Narinig kong suminghot si Ali. I'm sorry, King. I'm sorry if I tried to push you away. Ayoko kasing masaktan ka. Malungkot na sabi niya. Eto na yon. Eto na lang lahat ng hindi ko magagawang i-share sa'yo nun. Halika nga rito. Paakabay na kinabig ko siya papalapit sa akin. Huwag mo nali akong ipupush away, okay? Sagot ko. Okay. Gusto kong kasama ko hanggang huli. Sasamahan kita, Ali. Sa lahat. Simula ngayon, araw-araw ako magdarasal. Hihingi ako ng himala. Kukulitin ko ang Diyos hanggang sa marindi siya sa akin. Lalaban tayo ha. Pwede ba yon? Tumango siya na parang bata. Good, kasi gagawa pa tayo ng maraming magagandang alaala, ng maraming adventures. Magpapakayolo tayo. Isinandig ko yung ulo ko sa ulo niya. Ako si King, ang magiging lakas mo. Adil to forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang 12 bahagi. Matapos ang klase, iniyayaya ko si Jay na mag-shot. Tumuloy kami sa paborito naming hangout place sa may Malate. Mura kasi ang beer dito. Pwede ka pang bumili ng fishbowl sa kalye para pulutan. Alam ko may curfew si Jay pero hindi siya tumanggi ng yayain ko. Siguro natutunugan na niyang may problema ako. Ilang linggo na rin siyang nagtatanong ng tungkol kay Ali dahil hindi na ito nagpapakita sa campus. Ilang bote pa ng beer ang itutumba natin bago ka magsabi kung ano yung problema. Si Jay nang umabot na sa maraming bote ng Red Horse yung nainom namin. Mauubos na namin ng isang bucket na in-order namin. Napatingin lang ako sa kanya. Hindi ko gustong sabihin sa kanya yung tungkol sa kalagayan ni Ali. Ang gusto ko lang ng sandaling ito'y uminom, makalimot. Gusto mo bang pasunurin ko rito si Ray at si Greg? Tanong niya uli. Tropa ni Jay nung high school ang dalawa na naging common tropa na namin. Kabilyaran at kainuman. Umiling ako. Huwag na pre, ikaw lang sapat na. Pagbibiro ko na may kasamang kindat. Inampog ni Jay ang dulo ng bote niya sa bote ko. Ano ba kasing problema, brother? Si Ali ba? Wala na ba kayo? Hanap uli ng bago. Halos nangalahati ko yung laman ng bote ko. Nanlaguhin ko ng bagong bukas na beer ko. Ang sarap ng hagod ng ice cold na alak sa lalamunan ko. Namiss ko ang mapait at matamis na lasa ng beer. Mukhang tinamaan ka ng matindi. Komento ni Jay. Akala ko pang move on mo lang siya. Pare, maniwala ka ba sa himala? Tanong ko nang ilapag ko ang bote sa mesa.
Yun na lang kasi ang pinangahawakan ko na makakatulong kay Ali. Sandaling napatitig sa akin si Jay na parang tinitiyak kung seryoso ba ako sa tanong ko. Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Depende. Napabog ako ng hininga. Simula kagabi ay panay ang dasal ko na gumaling si Ali sa sakit nito. Ayoko itong mawala sa akin. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero ang sabi ng nanay ko, dugtong na sabi ni Jay, ang himala raw ay hindi bagay o pangyayari. Nakuha niya ang atensyon ko. Ang himala raw ay yung mga taong dumarating sa buhay natin at nagpapabago sa atin. Matagal na sandaling napatingin ako kay Jay at napaisip sa sinabi niya. Naalala ko bigla yung araw na una kong nakilala si Ali. Nung araw na nagpasya akong magpakamatay. Natatandaan ko noon na humiling ako sa Diyos na makita at magkausap lang kami ni Lara. Hindi ko na itutuloy yung pagpapakamatay ko. Sa bigat ng nararamdaman ko, ay napangiti ako nang ma-realize ko na tama ang nanay ni Jay. Dahil na-realize ko na noong araw na humiling ako sa himala sa Diyos, hindi si Lara ang ibinigay niya sa akin, kundi si Ali. Dahil kay Ali ay hindi natuloy yung pagpapakamatay ko. Inabot ko ang nag-iisang bote ng beer sa bucket at binuksan yon. Brad, may lakad ka ba? Napatingin ako kay Jay sa tanong niya. Wala pa tayong 30 minutes na nakaupo rito. Nakaka-4 na bote ka na. Magsak ang tingin ko sa 4 na bote sa harap ko. 3 roon ay wala ng laman. Nakaka-2 bote pa lang si Jay. Hindi ko na malay na naparami na pala ako ng inom. Parang mabibiyak ang ulo ko sa sakit. Bumungad sa nanlalabo kong paningin ang maliwanag na fluorescent lamp sa kisame ng kwarto ko. Nakahiga ako sa kama ko. Paano ko nakauwi kagabi? Hindi ko maalala. Bakit wala akong maalala? Mas habang pinipilit kong alalahanin ay lalong sumasakit yung ulo ko. Parang minamartilyo. Napahigap ako at napatingin sa relo ko. Mag-aalas 6 na ng umaga. Tumayo ako sa kama nang maramdaman kong parang tuyong disyerto yung lalamunan ko. Nauuhaw ako at gusto ko rin magtimpla ng kape o di kay mainit na mami. Pero bigla ako nawala ng balanse. Hindi dahil sa hangover kundi sa gulat sa nakita kong nakahiga at natutulog sa kama ko. Nanlalaki ang mata at napanganga ako kay Ali na mahina naghihilik at yakap-yakap pa ang una na ginagamit ko. Paanong doon ko na na-realize na nakasando at boxer shorts lang ako. Nasaan ang suot ko kagabi? Agad na iginala ko yung tingin ko sa kwarto ko pero hindi ko makita yung isinuot ko kagabi. Lalong namintig yung ulo ko na mag-riot ang napakaraming tanong at matinding pagtataka. Mabilis na sumampa ako paupo sa kama ko. Nung unay nag-alangan pa akong hawakan si Ali pero kailangan kong makatiyak na hindi siya bahagi ng panaginip ko. Nang isip ko na resulta ng matinding pag-iisip sa kanya, itinapat ko yung kamay ko sa tapat ng bibig niya. Para akong loko-lokong natawa nang maramdaman ko ang mainit na hininga niya. Diyos ko, totoo ang lahat. May kaligayahan ako naramdaman na mapagtanto ko na totoong nasa kwarto ko siya. Tulog na tulog at maharahang naghihilik pa nga ang gaga. Sinuklay ko ng daliri ko yung buhok niya, habang iniisip pa rin kung paanong nasa kwarto ko siya. Matagal ko nang gustong gawin yon. Ano ginagawa mo rito? Bulong ko sa sarili ko. Bumaling ang tingin ko sa shoulder bag niya na nasa gitna ng kama. Nakabukas sa iyon at may nakalabas na parang libro. Hindi yung libro ng buklatin ko. Parang diary or journal ata ni Ali. Sa gitna niyon ay may nakaipit na gel pen at mismong pahina niyon ay may nakasulat na umagaw ng pansin ko. Alam kong hindi tama na basahin yun pero hindi ko napigilan yung sarili ko. Ang bucket list ni Ali. Una, humingi ng sorry sa family ni Jeff. Pangalawa, mag-move on sa kanya. Pangatlo, palitan ang nabasag na mag ni Dad. Pang-apat, makapasok sa horror house. Panlima, tulungang mag-move on si King. 5 ang nasa listahan ni Ali. 3 roon ang may check na. Ibig sabihin ay nagawa niya na ang mga yon. Yung pang-4 at pang-5 ay wala pa. Napansin ko may orihinal na unang nakasulat sa pang-5 niya sa listahan pero naka-cross out iyon at pinalitan ng tungkol sa akin. Gusto ko sanang lagyan ng check yun pero ayokong isipin ni Ali na pinakaalaman ko yung journal niya. Nang gumalaw si Ali, ay mabilis na ibinalik ko sa bag niya yung journal. Pero hindi nagising si Ali. Umayos lang siya ng posisyon. Tumayo ako at lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Kaping-kape na rin ako. Naabutan ko si tatay na nagkakape sa kusina at nagbabasa ng dyaryo. Nakakarinig ako ng umaandar na washing machine sa likurang bahay. Araw ng labada ni nanay.
Kapag ganitong araw ay maaga itong gumigising para maglaba. Kaya siguro wala nang isinuot ko kagabi dahil nilabhan na nito. Nilapitan ko si tatay na doon lang nagbaba ng tingin mula sa dyaryo. Tay, anong ginagawa ni Ali sa kwarto ko? Sabi ko na umupo sa tabi niya. Nakihigop ako sa matapang na kape niya. Ayan ang sinasabi ko kapag umiinom ka. Magtira ka ng pang-uwi. Napapailing si tatay. Siya saka si Jay nag-uwi sa'yo kagabi. Napakunot noo ako. Nahihirapan akong isipin ang pangyayari kagabi. Ano ba talaga ako kalasing at wala na ako maalala? Nakailang bote ba ako kagabi? Bakit hindi niyo siya pinauwi? Nag-aalalang tanong ko. Binawi ni tatay yung kape niya. Nagpumilit siya na mag-aasikaso sa'yo. Sino pala nagpalit ng damit ko? Isa pa yun sa gusto kong malaman. Ano bang parte ng pagpupumilit na siya ang mag-asikaso sa'yo ang hindi mo maintindihan? Halos mahulog yung pangako. Pucha naman tay. Hoy hoy hoy. Dinuro ako ni tatay. Yang bibig mo. Hindi mo ako katropa. Gomen. Nagyuko ako ng ulo at napakamot sa batok. Nabigla lang. Siya naghubad sa akin, tay. Kunot noong napatitig sa akin si tatay. Bakit parang nagugulat ka? Huwag mo sabihin sa akin wala pang nangyayari sa inyo. Tay, ibahin niyo si Ali. Yung magaling mong anak ba yung naririnig ko? Si nanay na nagmarcha sa kusina mula sa likurang bahay. Huminto ito sa tapat at may inaangat sa tapat ng mukha ko. Basa pa ang kamay ni nanay. Sinalakay ng amoy ng detergent yung ilong ko. Ano itong nakuha ko sa pantalon mo? High pitch na tanong ni nanay. Kondom. At bakit meron ka nito? Nagsulubong ang mga kilay ko. Gusto niyo po ba talagang sagutin ko? Parang biglang nagpanik si nanay. Napailing. Huwag na. Mabilis na tumalikod ito at nagmarcha pabalik sa labada nito. Yung nanay mo talaga? Natatawang komento ni tatay na sinundan ng pag-iling. Napatayo ako upang kumuha ng tubig. Pagkainom ay bumalik ako sa kwarto ko. Kamuntik na akong mapasigaw nang mabungaran ko si Ali na gising na at nakaupo sa gilid ng kama ko. Actually, napasigaw nga ako. Napahawak ang kamay ko sa harap ko at napatalikod. Pwedeng pumikit ka muna. Magsushorts lang ako. Huwag kang umarte, sabi niya. Nahawakan ko na yan, diba? Aha. Mabilis na napaharap ako at napaturo sa kanya. Sinungaling ka. Sabi mo sa akin noon wala kang nahawakan. Inirapan lang niya ako at agad akong namula sa kahihiyan. Mabilis na humugot ako ng shorts sa drawer ko at isinuot yun. Pagkatapos ay hinila ko siya ng silya sa computer table ko at hinila palapit kay Ali at naupo. Magpapaliwanag ka kung ano ginawa mo rito. Pag-i-interrogate ko na parang pulis. Umayos siya ng upo at inabot ako upang malakas na hampasin sa noo. Aray ko naman, reklamo ko at napahima sa uminit kong noo. Ikaw palang lakas ko ha. Tinaasan niya ako ng kilay. Pero buhat-buhat ko ang lakas ko kagabi. Alam mo ikaw, dinuro ko siya sa ilong. Nananakit ka eh. Halikan kita riyan eh. Pagbibiro ko. Pero ang bango niya at gustong-gusto ko talaga siyang halikan. Che, pero seryoso na. Ano ba kasi nangyari? Tinawagan ako ng kaibigan mo sa phone mo. Lasing na lasing ka raw at pangalan ko daw yung tinatawag mo. Gago talaga tong si Jay. Hindi na dapat nito tinawag pa si Ali. Nakailang bakit kaya kami kagabi? Sino nagpalit ng damit ko? Agad na tanong ko. Yung kaibigan mo kasi nasukahan mo yung pantalon mo. You were a complete mess last night. Umangat ang isang kilay ko. Sumilip ka ba? Pinandilatan niya ako ng mga mata. Tigilan mo ako, King. Napangiti ako nang mahimigan kong guilty siya. Pero thank you ha, at pasensya na rin kasi naabala pa kita. Sa susunod na iinom ka yung kaya mo ha. Sermon niya. Dahil hindi naman ako palaging nagyoko ng ulo si Ali. Hindi itinuloy ang sasabihin. Oops, sabi ko na lumapit sa kanya. Pinisil ko magkabilang pisngi niya at pinilit ng umiti habang inaangat yung mukha niya. Gusto mo bang gumala ngayong araw? Sinalubong niya ako ng tingin. Saan naman? Kunwari nag-isip ako. Parang gusto ko mag-Enchanted or Star City. Pero sa Star City na lang para malapit. Namilog ang mga mata ni Ali. Star City? Hi, tumango ako. Trip mo? Nakita ko na parang napaisip siya. Sige na, pilit ko. Wala ka namang gagawin saka para makabawi ako sa mga times na hindi tayo nagkasama. Noong araw na yon, bago ang gala namin ay hinatid ko muna si Ali sa kanila upang makapagpahinga muna siya. Nagkita na lang kami ng 5:00 ng hapon sa Star City. Alam mo ba, I'm not really into theme parks. Ewan ko,
Hindi ko lang masakyan yung ideas ng mga thrilling rides. Hello, bakit gugustuhin kong sumakay ng isang ride para lang pakabahin yung sarili ko, hindi ba? Torture ang tawag doon. Kanina pa daldal ng daldal si Ali simula nang pumila kami sa horror house. Iyon ang pinanghuli namin. Hindi ko alam kung kabado o excited siya. Napahawak siya sa kamay ko nang kami na lang nasa unahan ng pila. Naramdaman kong malamig yung kamay niya. Now I have to knock this off my bucket list. Seryoso? Never ka pang nakapasok sa horror house? Sunod-sunod ang naging pagtango niya habang ang buong pansin niya ay nakatuon sa mga lumalabas sa horror house. Natawa ako na makita kong umiiyak ang dalawang babae na huling lumabas. Matatakotin ako, King. Hindi ako mahilig sa mga horror movies o kahit sa anong nakakatakot. Minsan lang ako nakapanood ng horror movie pero halos isang linggo kong napanaginipan. But I always wonder what it's like inside a horror house. Feeling ko kasi ngayon kasi I've got nothing to lose naman. Tapang-tapangan niyang sabi. Wala ka bang sakit sa puso o baka ma-stress ka ng sobra at makasama sa'yo? Pag-aalala ko. And what is the worst thing that can happen? Nilingon niya ako. Baka makasama sa akin at mamatay ako, ganun? Pairap niyang sabi. Concern lang naman ako. Salamat pero wag mo kong alalahanin dahil feeling ko nare-restrict ako. Fine. Napataas sa mga kamay ko bilang surrender sa kanya. Napabuga siya ng hininga nang angatan ng attendant ang pulang strap na sa unahan namin. Napahigpit ang hawak ni Ali sa kamay ko. Na makapasok kami sa horror house ay nagpaulan ng oh my God si Ali. Madilim sa loob at tanging luminous stickers sa sahig ang magtuturo kung saan kami dadaan. Pumapailan lang sa buong paligid ang pag-uha ng sanggol at pagtatangis ng isang babae. Nakakailang hakbang pa lang kami nang biglang sumigaw si Ali dahil mula sa kung saan ay lumitaw sa harap namin ang white lady. Napayakap sa akin si Ali. Napangiti ako. Ang totoo ay wala naman talagang bagay na nakakatakot sa loob ng horror house. Kahit gulat ay walang impact sa akin mula sa mga biglang sumusulpot na babaeng nakaputi o babaeng nakaitim. Kahit maging sa mga ataul na biglang bububukas at may umaangat na bangkay. Oh my God, King, ayoko na. Hindi bumibitiw si Ali sa pagkakayakap sa akin. Lumabas na tayo rito, please. Wala pa yata kaming 4 na minuto na nagtatagal sa horror house. Natawa ako na makita kong mangiyak-ngiyak si Ali na makalabas kami. Para kang gaga, bakit umiiyak ka? Inabutan ko siya ng panyo. Kasi, iyak tawang sagot lang niya habang tinutuyo ng panyo ang gilid ng mga mata. Wala akong masabing nakakatakot sa horror house, pero hindi ko gustong sirain yung trip niya. At grabe ring mahayakap sa akin ha. Sabi ko, nakakarami ka. Hinampas niya ako sa dibdib ng panyo ko at sinamantala mo naman yung kahinaan ko. Paismid na tinalikuran niya ako at naglakad siya. Grabe siya oh. Ipinasok ko pabalik sa bulsa ko yung panyo ko. Nagugutom ka ba? Tanong ko nang sundan ko siya. Pag-hotdog on stick na lang. Natigilan siya sa sinabi ko na masangga siya sa balikat ng isang lalaki na may kung saan sumulpot na lang. Nakita ko nasaktan si Ali nang mapahawak siya sa balikat niya. Hinabol ko kaagad ng tingin ng lalaki. May kasama itong babae na siguro ay syota nito. Yung inantarantado yon, hindi man lamang nagsorry sa kanya. Dito ka lang, sabi ko kay Ali bago ko sinundan ng bumangga sa kanya. Hinawakan ko sa balikat ang lalaki na makalapit ako. Pare sandali, sabi ko at napahinto ito. Pati ang kasama. Hinarap nito at sinalubong ako na nagtatakang mga mata. Matangkad ito ng kaunti sa akin at malaki pang pangangatawan. Mukhang kargado sa pier doon sa may dalpan. Sa susunod, tumingin ka sa dinaraanan mo. Sabi ko, nakabangga ka at nakasakit ka. Tinuro ko si Ali na nakatayo lang sa kung saan ko siya iniwan. Hawak pa rin ang balikat. Nakakagagong inisihan ako ng lalaki. Ni hindi binigyan pansin si Ali. Taga Maynila ka ba? Mukhang hindi mo yata ako kilala bata. Sabi nito. Ang babaeng kasama ay tahimik lang sa tabi nito. Wala akong pakialam kung presidente ka pa ng Pilipinas o kung si Judas ka. Mag-sorry ka sa kanya. Pabuliyaw na sabi ko. Pinagtitinginan na kami ng mga tao sa paligid. Tumawa ito. Yung tipo ng tao na nakakabanas. Bakit ang magsusorry sa kanya? Nakasakit ka. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Sinalubong nito ng tingin ko. Matalim at mapanghamon. Pagkatapos ay humakbang ito palapit sa akin. Baka yung girlfriend mo ang bulag. Dahil kung nakita niya sana ako dapat umiwas siya. Napatiyim yung bagang ko. Umahon ang dugo ko at nag-init ang tenga ko. Napako yung mga kamao ko na inangat ko sa paningin niya. Eto, nakikita mo ba?
Hindi na ito nakasagot nang maglanding yung kamao ko sa mukha nito. Umagsak ito sa sahig. Boom! Tulog. Napangisi ako. Nakita mo na, hindi mo iniiwasan no. Natatarantan dinaluhan ito ng kasama nitong babae. Nagsimula na maglapitan ng maraming tao. Nag-iisterya na humingi ng tulong ang babae nang hindi makabangon ng lalaki. Na makita ko may palapit na sikyo ay sumibat na ako. Mabilis na inabot ko yung kamay ni Ali. Takbo! Magkahawak yung kamay na tumakbo kami ni Ali. Tumakbo lang kami ng tumakbo. Kung saan kami patungo ay hindi namin alam. Ito yung moment namin ni Ali na kapag binabalikan ko sa isip ko'y naaalala ko'y mabagal mangyari ang lahat. Ito yung sandali ng buhay ko na para akong kaluluwa na humiwalay sa katawan ko at napapaanod sa panahon. Ito yung sandali na nilingon ko si Ali sa pagitan ng pagtakbo namin at nakikita ko siya na abote ngayong ngiti habang hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng mga paa namin sa pagtakbo. Para kaming hinahabol ng panahon at hindi namin gusto magpahuli. Ang sandaling iyon ay parang isang great adventure namin ni Ali. King, sandali. Napahinto ako na maramdaman kong bumitaw sa akin si Ali. Nanlingunin ko siya ay naghahabol siya ng hininga. Agad na sumanib ang pag-aalala sa dibdib ko at agad ko siyang nilapitan. Napakapit siya sa balikat ko para kumuha ng suporta. Ayos ka lang? Hinihimas ng likod niya at napalingon sa pinanggalingan namin. Bukod sa mga taong siguro ay nagtataka kung bakit kami tumatakbo, ay wala namang iba na humahabol sa amin. Napagod lang ako sa pagtakbo. Mahinang sagot niya. Bakas ang pagod sa mukha niya. Uwi na tayo? Pumesto ako sa tapat niya patalikod. Tumalong ko. Tara, bubuhatin kita sa likod ko. Akala ko'y tatanggi siya. Siguro napagod siyang talaga kung kaya pumayag siyang ipag-piggyback ride ko siya. Magaan lamang siya nang pasanin ko. Sorry, napagod ka tuloy. Sabi ko. Naramdaman kong ipinahinga niya ang baba niya sa ibabaw ng balikat ko. Ramdam ko ang pisngi niya sa pisngi ko. Masaya naman, sagot niya sa pagod na boses. Thank you sa araw na to, King. Napangiti ako. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Mapasaya siya. E-text mo na yung driver mo at pauuwiin mo na. Ako na maghahatid sa inyo. Huwag kang masanay. Nalungkot ako sa sinabi niyang yon. Huwag kang kontrabulate. Ayoko lang masanay ka sa bagay na pwedeng mawala. At ayoko nagsasalita ka ng ganyan. Natahimik siya. King, maya-maya sabi niya. Oh, kapag nawala ako, huwag na huwag mong babalikan si Lara ha. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko talaga gusto kapag nagsasalita siya ng ganon. At hindi ko rin alam kung masasanay ba ako. Huwag kang mawawala. Para hindi ko siya balikan. Naramdaman ko ang pagbuntong hininga niya. King, ano ba? Seryoso kasi ako. Bakit ba kasi natin pinag-uusapan to? Mumultuhin talaga kita, I swear. Huminto ako sa mismong entrance ng Star City. Wala sa likod ko ang bigat na nararamdaman kundi nasa dibdib ko. King, ano ba? Tinapik ako sa balikat nang hindi ako nagsasalita. O ano? Hindi mo pa kasi ako sinasagot. Para siyang bata na nangungulit ng candy. Oo na, promise. Mahinang sabi ko. Bigla akong hinalikan ni Alice sa pisngi. Promise yan ha? Napapikit ako. Ayokong mawala ito. Gusto kong masanay na ganito kami palagi. Ali? May gagawin ka pa bukas? Wala naman, bakit? Pwede mo ba akong daanan sa campus ng 6 p.m. after ng class ko? At anong meron? Bukas mo malalaman. Okay, 6 p.m. It is. At saka isa pa. Ano? Pwede ba akong makahingi ng picture mo? Picture mo 5 years ago. At bakit naman yung picture ko pa ng 5 years ago talaga? Para kapag bumalik ako sa past 5 years ago, alam ko yung itsura mo. Para mahanap kita agad. Hindi nagsalita si Ali. Naramdaman ko na lang ang kapit niya mula sa likod ay humigpit na parang yakap. Adil to forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang 13 bahagi. 6 o'clock ang usapan namin ni Ali. Magsi-7 na, wala pa siya. Hindi niya sinasagot yung mga text sa tawag ko. Nag-aalala tuloy ako. Nilalamok na ako sa bench sa tapat ng college building namin. Mag-iisang oras na ako naghihintay. Darating pa kaya siya? Umuwi na lang kaya ako? Napatingin ako sa relo ko. Napabog ako ng hininga. Maghintay pa siguro ako ng ilang oras. O siguro dadaan ko na lang siya sa kanila para makamusta ko siya. Umabot na ang pasado 7:00 at nakatatlong lamok na akong napapatay sa braso ko. Pero wala pa rin si Ali. Tumayo na ako at naisipan kong puntahan na lamang siya sa kanila. Hindi ko maalis sa dibdib ko ang pag-aalala.
Uy, sorry. I'm late. Napalingon ako sa humila ng laylay ng polo ko sa likuran. Matik na gumuhit ang ngiti sa mga labi ko nang bumungad sa akin si Ali. Hinawakan ko siya sa magkabilang mga balikat. Sobrang saya ko na makita ko siya. Nag-aalala na kaya ako sa'yo? Concern na sabi ko. Hindi ka kasi nagre-reply at sumasagot ng tawag ko. Sorry talaga. Napasimangot siya. Nasa malayo kami ng driver nang maalala ko na naiwan ko yung cellphone ko. Medyo na-traffic kasi kami. Ayos lang. Inakbayan ko siya at inakay palabas ng campus. You are worth the wait naman. Pagkatapos, inilapit ko yung bibig ko sa tenga niya at pabulong na kinanta sa kanya ang isang linya sa kanta. I have died every day waiting for you. King ha? Gumaganyan ka pa. Marahang hinampas niya ako sa dibdib. Huwag mo akong paandaran niyang kabrizahan mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Seryosong sabi ko. Sinulya pa niya ako habang naglalakad kami. Initian niya ako. Alam mo, napakaswerte ng babae naghihintay sa'yo. Parang may kung anong mainit na hangin ang dumaan sa gitna ng dibdib ko sa sinabi niya. Parang humihiwa ang pakiramdam. Sadyang ibinaling ko ang tingin ko sa mga post lamp para itago sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Ikaw lang ang gusto ko, Ali. Saan pala tayo pupunta? Tanong niya maya-maya. Sikreto muna. Nakangiting nilingon ko siya kahit sa loob ay parang nabasag ako. Nag-dinner ka na ba? Wala akong gana, King. Sa bahay na ako kakain. Iyon ang napansin ko sa kanya kagabi. Hindi na siya malakas kumain tulad ng dati. Napupuna ko rin ang mabilis na pagpayat niya. Halos lubog na rin ang ilalim ng mga mata niya. Anong gagawin natin dito? Manghang tanong ni Ali na makababa kami sa taxi. Dinala ko siya sa Club Intramuros Golf Course. Sandali, dito ka muna. Hindi ko sinagot yung tanong niya at sandaling iniwan ko siya at tinakbo ang guardhouse ng golf course. Nandun ang inaasahan kong secure na kaagad kong inabutan ng pera. Boss, huwag kayong magtatagal ha, para hindi tayo magkaproblema. Paalala nito. King, bakit tayo nandito? Sure, Chief. Sinaluduhan ko ito bago binalikan si Ali at aabutin ang kamay niya. Napatanong si Ali. Bakit mo ako dinala dito? Basta, sabi ko na dinala siya sa mismong golf course. Pagtapak pa lamang namin sa damuhan ay nabuhay ang poste ng ilaw doon. Nagliwanag ang paligid at tumingkad pa ang berdeng damo. Nakita ko ang pagkatril sa mukha ni Ali, bagaman alam kong clueless pa rin siya. Nagtanggal pa ako ng sapatos ko at naghubad ng mga medyas. Hubarin mo yung sandals mo. Utos ko sa kanya. Sa lubong ang mga kilay na napatingin siya sa akin. Dali na, sabi ko at ipinasak ang mga medyas sa loob ng sapatos ko. Hinubad na rin ni Ali ang sandals niya habang nakaalalay sa akin. Inabot ko ang mga iyon at itinabi sa mga sapatos ko. Pagkatapos, inilahad ko ang kamay ko sa kanya na inabot naman siya. Nagsimula kami maglakad sa malawak na golf course. Hindi ko inalis ang tingin ko sa mukha niya na bakas ang tuwa. Napakasimpleng bagay lamang yon para hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na maranasan yon. Nakatapak ang hubad naming mga paa sa malamig na damuhan. Bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ko si Ali at tumakbo sa pinakagitna ng golf course, malapit sa man-made lagoon. Ipinasa ko ang mga kamay ko sa bulsa ng pantalon ko at naglakad na nilapitan siya habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Wala akong pera at hindi ako mayaman. Hindi ko siya kayang dalhin sa marangyang lugar. Heto lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Nakalabas ang perfect set ng ngipin ni Ali dahil sa sobrang ngiti ng harapin niya ako. This is surreal. Ginantihan ko siya ng ngiti. Huminto ako sa mismong tapat niya. Madalas mag-golf yung dad, pero kahit kailan hindi ako nagka-interes na sumama sa kanya. As in never. Yan na naman siya sa kadaldala niya. Kasi feeling ko isa sa pinaka-boring na lugar ito. Nahinto siya at nagsalubong ang kilay na napatitig sa akin. Hoy, at bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Tanong niya na biglang na self-conscious. Minememorize ko yung mukha mo. Sabi ko at dinuro ng daliri ang dulo ng ilong niya. Akala ko naman may dumi ako sa mukha. Sabi niya at hinubad ang nakastrap sa kanyang shoulder bag at ibinaba na lang sa kung saan. At saka siya umupo sa damuhan at pagkatapos ay nahiga. Ipinatong niya sa ibabaw ng dibdib ang mga kamay at saka nag-inhale-exhale. Pagkatapos ay inilapag niya sa gilid niya ang mga kamay at ipinagaypay ang mga braso na parang gumagawa ng snow angel. Huminto lang siya nang humiga ako sa tabi niya.
Halos magkadikit yung ulo namin sa isa't isa. Ang sarap dito, King. Sabi niya habang ang mga matay nakatuon sa madilim na kalangitan. Dati kapag gusto ko mag-isa, nagpupunta ako rito, mahihiga lang. Gustong-gusto kong maramdaman yung mga damo sa ilalim ng mga paa ko. Nakaka-relax. Komento niya. Oo, kapag nandito ako parang humihinto yung oras. Nakakalimutan ko kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Salamat, King. Maliit na bagay. Iniangat ko yung kamay ko paturo sa langit. Pagkatapos ay may isinulat ako ng daliri ko. Ano ginagawa mo? Tanong niya sa tabi ko. Isinusulat ko sa bawat bituin na nakikita ko kung gaano kita kamahal. Parang tuwing gabi at titingala ako sa langit maaalala ko. Napalingon ako sa kanya nang marinig ko siyang suminghot. Nagdikit ang ilong namin dahil nakatingin pala siya sa akin. Nangingislap sa luha ang mga mata niya. Kaagad kong tinuyo ng daliri ko yung luhang umaagos sa gilid ng ilong niya. At hindi ko napigilan ang matagal ko nang gustong gawin. Pikit matang idinikot ko yung mga labi ko sa labi niya. Marahan at maingat kong inangkin ang mga labi niya. Bumaba ang kamay ko pababa sa balikat niya at napahawak doon na parabang takot ako na anumang sandali ay mawala siya. Naramdaman ko ang pagganti ng halik ni Ali. Sa unay marahan hanggang sa naging mariin. Ngunit sa isang iglap ay huminto siya at itinulak ako palayo. Dali-dali siyang tumayo ngunit agad ko siyang naabot sa kamay nang makatayo ako. King, please. Tuluyan na siyang umiyak. Napabuga ako ng hininga. Mahal na mahal kita, Ali. Para nagmamakaawa ako na sabihin ko yon. Hindi ko kayang hindi ka mahalin. Hindi ko alam kung paano. Paano mo ko mamahalin, ha, King? Mariin ang tanong niya nang harapin niya ako. Paano mo ko mamahalin kung alam mong mawawala rin ako? Nang lubusan. Mariin din naman ang naging sagot ko. Nang lubusan, Ali. Ngayon at kahit hanggang sa wala ka na, ikaw ang mamahalin ko. Hinawakan ko siya sa mga balikat. At hanggang sa muli nating pagkikita. Napailing lang siya. Hindi ito isang kwento sa libro, King. Pagkalibing ko, pustahan, makalipas lang ang 1 o 2 buwan, ay may kalandian ka na. So stop romanticizing things o itong nangyayari. Hindi mo ako mahal. Naaawa ka lang sa akin. Matalim ang naging sagot niya. Sinalubong niya ako ng tingin. Hindi ko alam kung ano yung tamang salita na dapat sabihin para maramdaman niya at malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Kung pwede ko lang iswap sandali yung puso ko sa kanya. Alam mong nauna kong ipagtapat sa iyo kung gaano kita kamahal bago mo ipagtapat sa akin ang kalagayan mo, hindi ba? Kung ibinabato mo lang sa akin yan dahil hindi mo ako mahal, then you don't have to love me back. Hayaan mo lang ako na mahalin kita. Pwede ba yon? Nagtakip na mukha si Ali at napahagulhol. Hinabig ko siya palapit sa akin at niyakap ko siya. Hindi mo ko kailangang mahalin, Ali. Bulong ko at hinalikan ko siya sa buhok sa ibabaw ng ulo. Hayaan mo lang ako. Umiyak siya sa dibdib ko. Kasi alam ko sa huli ikaw ang pinakamasasaktan sa atin. Huwag mo namang hayaang mangyari yon at ako ang maging dahilan. Ikinulong ko siya sa mga yakap ko. Hindi ko alam kung paano. Kung paano ko aalisin tong nararamdaman ko. Kung paano kita i-unlove. Sana may paraan. Pero para itong bahagi ng dibdib ko na kapag inalis ko yung mamamatay ako. Humalas siya sa akin. Inilapat niya ang palad niya sa sentro ng dibdib ko. You deserve better, King. Yung hindi ka iiwan. Bakit lagi ka nalang nagmamahal ng taong iiwan ka rin? Sabi niya sa pagitan ng pag-agos ng luha sa mga mata niya. Napatim ang mga bagang ko at nagbaba ako ng tingin sa lupa upang itago ang luhang hindi ko napigilan. 2 kamay na hinawakan ni Ali yung mukha ko at pinilit akong salubungin ang tingin niya. Nabasa ko roon ang labis na lungkot. Pagkatapos ay sinalubong niya ang mga labi ko at mariing hinalikan ako. Hinalikan niya ako habang umiiyak siya. Nabasa ng luha niya ang mukha ko. Thank you for loving me, King. Malungkot ang ngiti sa labi niya. Itinuro niya ang sentro ng dibdib niya. Hindi ko kayang suklian to. Nakikiusap na lang ako sa oras. Ang puso ko. I'm running out of time. Please don't make it hard for me to let go. Ready na kasi ako bago pa kita makilala. Nakahanda na akong umalis. At kung mahal mo ako, palayain mo ako. Noong gabing iyon na inhatid ko si Alice sa kanila. Isa iyon sa sandaling magkasama kami na gusto kong ihinto yung oras. Sana hindi na lamang umikot ang mundo.
Nakapasok na sa bakuran nila si Ali nang bigla siyang may naalala. Pinigilan niya ang security guard nila sa pagsasara ng gate. "Oh King, I almost forgot." May inabot siya mula sa bag niya. Ang hinihingi kong picture niya 5 years ago. Napangiti ako nang mapasa kamay ko iyon. Sandaling pinakatitigan ko ang picture. Payatot ka pala nung high school. Panunokso ko. "Not really my best picture." Paliwanag niya habang nakadungaw ang kalahati ng katawan sa gate nila. Yan lang kasi yung nahalungkat ko kanina. Nagmamadali kasi ako. Wala pa kami sa sentro sa picture na yan. Kasi yung gay friend ko kumuha niyan na may nakitang gwapo. Humakbang ako palapit sa kanya. "Sino tong kasama mo rito?" May kaakbay siyang babae na kapareho niyang naka-high school uniform. Tuluyan na siyang lumabas ng gate at isinungaw ang picture. "That's Chari, my best friend and partner in crime nung high school. Nasa London na siya. Doon siya nag-aaral." Malungkot nang umiti siya na parang may nagbalik sa kanya na alaala. "I miss that bitch." "Ay, alam mo ba? Para na talaga kami magkapatid niya ni Chari." Biglang gumana na naman ang kadaldala ni Ali. Tago ang ngiting pinagmamasdan ko siya habang nagkukwento ng mga kagagahan nilang mag-best friend noong high school. Hindi niya alam na pinipicturan ko siya sa isip ko. Gumagawa ko ng photo album niya sa isip ko. Kung naging classmate ko siguro yan si Chari nung high school, paniguradong niligawan ko siya. Biglang nahinto si Ali sa pagdaldal. Agad na hinarap ko at tinaasan ng kilay. "Siya talaga ang niligawan mo?" Pinag-cross niya ang braso sa dibdib. "Joke lang." Mabilis na sabi ko at nag-peace sign sa kanya. Ang totoo ay sinusubukan ko lang kung magsiselo siya. Malabo rin kasi ang babaeng to. Hindi ko mahuli kung kahit ba kaunti ay nagka-feelings din ba siya sa akin. Inirapan lang niya ako. "O siya, inaantok na ako. Thank you and good night." "Sandali." Inawat ko ang pagsara niya ng gate. Nahimigan ko ang biglang pagtatampo niya. "Joke lang kasi, ikaw naman." "Ano ba King, it's no big deal." Mariing sabi niya. Bakit para nagsiselos siya? O baka ako lang naman yung nag-a-assume. "Ikaw," sabi ko. "Anong ako? Ikaw ang liligawan ko kung nakilala kita nung high school." Inikutan niya ako ng mata. "Oh come on King, huwag ka nang bumawi. Sanay naman ako. I wasn't that pretty when I was in high school. At alam ko naman yon. At si Shari, siya naman talaga ang maganda sa aming magkakaibigan. Siya ang matalino. Siya ang laging pinipili ng lahat. Siya ang head turner. Gusto kong sapakin yung sarili ko. Ang gago ko talaga. Pero ang totoo ay sinadya ko yun para asarin at subukan kung magsiselo siya. Kahit konti." Pinunit ko si Chari sa picture. "Ikaw lang." Seryosong sabi ko kay Ali na sinalubong ko ng tingin. "Ikaw lang ang palaging pipiliin ko." Dinuro ko siya sa ilong. "Tandaan mo yan." Inismira niya ako matapos bumagsak ang tingin niya kung saan humagis ang kinusot ko na picture ni Jari. Kitang-kita ko sa mga mata at mukha niya ang ngiting pinipigilan. "Ewan ko sa'yo," sagot niya na umiiwas ng tingin. "Sige na, good night na talaga." Pasweet na sabi niya. Ang labo talaga ng babaeng to. Ang labo niya. "Good night, Ali. Huwag mong kalimutang mag-pray bago matulog." May ngiting tinanguan niya ako bago niya tuluyang isinara ang gate. Sa matagal na sandali ay nakatitig lamang ako sa mataas na gate nila, kahit wala na si Ali. Hawak sa kamay ang larawan niya. Malalim ang hiningang hinugot at pinakawalan ko. Pinabibigat ng maraming panghihinayang yung dibdib ko. Bakit ngayon ko lang siya nakilala? Kulang na kulang yung panahon namin. Hindi ko alam kung ilang minuto na ako nakatayo lamang roon. Tinatanaw sa mataas na gate. Ang malaking bahay sa likuran niyon. Iniisip kong alin ang napakaraming bintana ang kwarto ni Ali. Parang ayoko nang umalis doon. Hindi ko gustong mapalayo sa distansya niya. Dinukot ko sa bulsa ang pantalon ko, ang cellphone ko at tinawagan si Jay. "Pare, bungad ko rito na sagutin nito yung tawag. Mahihingin ako sa iyong isang napakalaking pabor. Kung kaya ko lang sabihin na hindi masakit, pero sa tuwing hawak kita ay parang may humihiwa sa dibdib ko. Para kang bula at wala akong magagawa, kundi ang pagmasdan ka maglaho. Sana'y may lugar kung saan huminto yung oras at bumabagal ang pag-ikot ng mundo. Dadalhin kita roon dahil ang bawat araw na dumaraan ay may mga oras at mga alaalang ninanakaw sa atin. Dinaya ka sa akin ng panahon dahil nagsimula pa lang ako mahalin ka, pero tatalunin ko siya dahil wala akong balak ihinto na mahalin ka kahit wala ka na. Adele to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang 14 na bahagi. Sa nagdaang linggo ay naging madalang na ang pagkikita namin ni Ali. Madalas ang check-up niya sa hospital.
Hindi ko na pinipilit na dalawin siya dahil mas gusto ko na makapagpahinga siya. Hindi na rin ako tumatambay kung saan pagkatapos ng klase dahil madalas ako sa harap ng computer. Naghahanap at nagbabasa ng mga researches sa internet tungkol sa mga herbal plants na maaaring pumatay o gamot sa cancer. Ang dami ko nang iminungkahi kay Ali na subukan niya. Minsan ay nagdala ako sa bahay nila ng maraming dahon ng guyabano na ibinilin ko sa gwardya nila. Hindi niya raw nagustuhan ang lasa at halos masok ka siya. Kapag ganoon, naghahanap na naman ako ng bagong pwedeng ilaga at inumin na baka magustuhan niya ang lasa. Nagustuhan niya ang nilagang tanglad. Madalas ko rin siyang pinapalakas ang loob sa mga text messages ko at walang gabing hindi kami nagkakausap sa cellphone. Gustong-gusto ko ring naririnig yung boses niya bago magwakas ang gabi. Kapag kausap ko siya ay parang wala talaga siyang sakit. Parang normal ang lahat sa kanya. Pero ito ang araw na pinakahihintay ko. Pinapunta ko si Ali ng 4:00 ng hapon sa campus. Makulimlim ang langit at kanina pa ako nananalangin na sana ay huwag umulan. Sinulyapan ko ang relo ko. Mag-4:00 na. Nag-text na si Ali kanina na malapit na siya. Hinihintay ko siya sa waiting shed sa gilid ng gymnasium. Pero tangina. Huwag lang sanang umulan please. Kumabog na malakas yung dibdib ko nang matanaw ko na siya sa malayo. Napatayo ako at sinalubong ko na siya. Nang makalapit ako ay kapansin-pansin ang laki ng ipinayat niyang lalo. Ang lahat ng napupuna ko sa physical ng pagbabago niya ay hindi ko sinasabi sa kanya. Ang gusto kong palaging isipin niya ay malusog siya. Nagbuntong hininga ako at isang malapad na ngiti ang isinalubong ko sa kanya. In fairness, on time ka ngayon. Inirapan niya ako. Huwag kang masanay. Darating ang panahon na hindi na talaga ako darating. Naglaho yung ngiti ko. Naiinis ako kapag ganun siya. Gusto ko siyang batukan. Kumusta ka na? Tanong ko bigla. Naningkit ang mga mata niya sa akin. King, nag-usap lang tayo kagabi bago ako matulog. Anong meron? Napakamot ako sa batok. Wala naman. Namiss lang kita ng sobra. Hindi ba pwede yun? Inakbayan ko siya palapit sa akin. Napanguso si Ali. Pwede naman kasi na namiss din kita. Nang sobra. May pupuntahan ba tayo? Nahinto siya sa sinasabi nang biglang sumulpot sa likuran ko si Jay kasama ang 2 classmates naming babae sa financial management na hindi ko matandaan ang pangalan. Mahina ako sa numero at makaalala ng mga pangalan lalo na't irregular pa ako. Hi Ali, bati ni Jay sa kanya. Brad, hiramin lang muna namin si Ali, ayos lang ba? Tumango ako. Kumalas ako sa pagkakaakbay kay Ali na nagtatakang tiningnan ako. Anong meron? Sumama ka na lang sa amin kung ayaw mong masaktan. Pagbibiro ni Jay. May inilabas itong puting panyo. Ang 2 classmates namin ay mabilis na pinunasan ng pareho niyang palapulsuhan. Teka King, ano to? Si Ali na sinisikap pumalag sa pagkakahawak sa kanya. Basta, sorpresa. Naku King ha, apila niya. Sige na, go along with it na lang. Tinapi ko sa balikat si Jay. Ingatan niyo siya ha na hindi masaktan. Yari kayo sa akin 3 kapag kahit galos nagkarunian. Oo naman, kagaya ng pag-iingat mo rin sa akin Brad. Pagbibiro ni Jay habang pinaparinggan at tinitingnan sa mata si Ali. God King, ang dami mo talagang pakulo. Apila pang muli ni Ali habang nakaalalay sa kanya ang 3. Ano ba kasi to? Huwag ka nang maraming sinasabi pa. Tinapi ko siya sa puwet at napatili siya. Hala, larga na. Ikaw ang yari sa akin mamaya, I swear to God. Natatawang pinagmasdan ko lamang si Ali habang ipinapasok siya ng 3 sa isang gymnasium. Hindi na mabilang ang buntong hiningang pinakawalan habang naghihintay ako sa gazebo sa paglabas ni Ali mula sa gymnasium na katapat lang. Bahala na si Batman. Huwag lang sana talagang umulan kundi sira yung plano. Napahawak ako sa dibdib ko sa kaba. Doon ko naramdaman ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Ang lakas ng kabog. Daig ko pang tumatakbo ng milya-milya. Hindi ko maintindihan at may paliwanag ang nararamdaman ko. Biglang bumalik sa akin ang araw na basta din ako ni Lara sa harapan ng maraming tao sa campus. Pero alam kong magkaiba noon sa ngayon. Pero hindi maiwasang nanariwa sa isip ko. Muli ko naalala kung gaano ako nasaktan noon.
Kasi dito rin mismo kung saan ako nakatayo, nangyari ang lahat ng yon. Eto na siya. Parating na si Ali. Halos lumabas na sa ribcage ko yung puso ko. Napatakip ako ng bibig kasi parang biglang gusto kong maiyak. Hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Nagsimula nang makaagaw ng atensyon ang paglapit ni Ali sa gazebo. May bandang nakaset up sa likuran ko. Nakaposes pa rin siya at nakapiring ang mga mata, kaya maingat na nakaalalay sa kanya ang tatlo sa paglalakad. Nakasuot ng wedding gown si Ali, na labis na nakatawag pansin sa marami. Dahilan upang mapalingon at mapahinto ang inan sa kung ano man ang kanilang ginagawa. Kung paanong nagawang maisuot iyon sa kanya ay hindi ko na alam. At gusto kong pasalamatan ng mga classmates ko for our job well done. Bukod tanging kay Jay ko lamang ipinagtapat ang dahilan kung bakit naka-wedding gown si Ali. Naramdaman kong nanginginig ako nang sa wakas ay huminto sa tapat ko si Ali. Ang kanina nakapusod niyang buhok ay nakalugay na. Anak ng tupa, napakaganda niyang bride. Dinukot ko sa bulsa ko yung susi sa posas. Inabot ko ang mga kamay niya nang mapakawalan siya. Inalis ni Jay ang piring ni Ali. Nang maalis ang piring ay pipikit-pikit si Ali na ina-adjust ang paningin. May ilang sandaling napatitig siya sa akin nang may pagtataka bago siya nagyuko ng tingin sa sarili. Nakita ko ang biglang panginginig ng labi niya at biglang pangingislap ng luha sa kanyang mga mata. Bigla niya akong hinampas-hampas sa dibdib. "How did you know?" Umiiyak na tanong niya sa akin. "Paano mo to nalaman?" Napangisi ako. Bahagyang namatay yung kaba ko. Marami nang nakapalibot na meron sa amin. Umangat yung kamay ko sa mukha niya at tinuyo ko ng daliri ang luha sa gilid ng mga mata niya. "I'm sorry kung pinakaalaman ko yung journal mo nung umagang inihatid mo ako sa amin nang malasing ako." Iyon ang panglima sa bucket list ni Ali. Gusto niya makapagsuot man lang ng wedding gown bago siya mamatay. Pero in-strike out niya yon sa listahan niya at pinalitan. Ang lahat ng setup na ito ay naging posible nang dahil sa tulong ni Jay at ng nanay ko. Halos 1 linggo din naming plinano ang lahat. Ang wedding gown na suot ni Ali ay matagal na pinagpuyatang tahiin ni nanay. Isang pabor na hiningi ko kapalit ng pangako magseseryoso ako sa pag-aaral at pagtatapos ng college. Mabuti na lamang at mahusay talaga modista yung nanay ko. Sumakto ang tinansya niyang sukat ng gown para kay Ali. Simple lamang yon, hindi magara, pero walang kasing ganda ng suotin na niya. Gusto ko lang ibalik kay Ali yung tulong niya sa akin, kung paano niya ako tinulungan na mag-move on. Gusto kong bigyang katuparan ng panglima sa bucket list niya. Nagyuko ng ulo si Ali habang panay ang paghikbi. "Nakakainis ka naman, King. Bakit lagi mo kong pinapaiyak ng ganito?" Sinapo ko ng kamay ang baba niya. Eto na naman ang huli. Inabot ko muli ang kamay niya. Lumunok ako ng mariin upang pigilang maluha. Ayokong umiyak sa harap ng maraming tao. Ito na ang huling pagkakataon na mamahalin kita. Anak nang, hindi ko kaya. Kusang pumatak yung luha ko. Mabilis kong pinahid yon. "Ali, dahil mahal na mahal kita. Pinalalaya na kita." Sabi ko sa paraang kami lamang ang nakakarinig. Babalik na tayo sa dating tayo. Sa dating ako na tahimik na nagmamahal sa'yo. Pero hayaan mo ako na mahalin ka ng lubusan sa huling pagkakataon. Kahit hanggang ngayong araw lang. Iyon na ang pinakamalaking kasinungalingang ginawa ko sa buong buhay ko. Mahal ko si Ali. Mahal na mahal ko siya. At palagi ko siyang mamahalin hanggang sa mga huling araw ng buhay ko. Hindi ko kayang isipin ang araw na hindi ko siya mahal. Pero kailangan kong sabihin yon dahil alam kong pinahihirapan ko siya. Maaari ko naman siyang mahalin ng tahimik. Mahalin sa malayo. Hinila ko mula sa manggas ng t-shirt ko ang nakausling pulang sinulid mula sa pagnisnis na tahi ng gilid niyon. Inabot ko ang kanang kamay niya at iniikot sa palasingsingan niya ang sinulid at tinali ko ang magkabilang dulo ng sinulid upang magsara. "Wear this ring as a symbol of my love." Bulong ko. Nagangat siya ng tingin sa akin. "And that promise I made, na hindi mo na babalikan si Lara kapag wala na ako." Dugtong niya. "Opo." May tangong sagot ko. Promise yon. Biglang pumailan lang sa miron ang kiss. Kiss. Parang isang corning eksena sa pelikulang nangyayari. Hindi ko inaasahan ang ginawa ni Ali. Inabot niya yung bato ko at tumingkayad upang salubungin ang mga labi ko.
Naramdaman kong muli ang mga labi niya sa akin at halos malasahan ko siya. Hindi ko gusto makalimutan ang lasa niya sa akin at ang amoy niya. Ang init ng balat niya sa balat ko. Gusto kong isulat ang lahat ng mga iyon. Nagpalakpakan at nagsigawan ang lahat. At sa malayo sa dulo ng meron ay natanaw ko si Lara, kasama ang mga social climber niyang kaibigan. Sandaling nagtama ang tingin naming dalawa. Tipid nang umiti siya sa akin at saka tumalikod at umalis palayo. "Diyan ka lang," sabi ko kay Ali at nagtuloy ako sa gazebo. Nakapwesto sa instrumento nila ang 3 tropa at banda ko nung high school. Ang The Band. Pare ko'y, salamat. Inirapan ko silang lahat. Bago ko abutin ang mikropono, tumikhim muna ako bago magsalita. May ilang sandaling nakatingin lang ako kay Ali. Gusto ko maalala palagi ang sandaling ito. Isa iyon sa mga larawan niya sa isip ko na kailanman ay hindi mabubura. Nangingislap ang mga mata niya dahil sa luha habang nakangiting nakatayo roon, kasama ng maraming tao. Nakatayo sa harap ko ang babaeng gusto kong pakasalan, ang babaeng gusto kong alagaan at pagsilbihan, ang babaeng magiging inspirasyon ko sa lahat, ang babaeng gusto kong kasabay na maging senior citizen. Sana alam kong basahin ang nilalaman ng isip niya, dahil gusto kong malaman kung mahal o minahal din ba niya ako kahit konti lang. Pero naisip ko na hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga ay mahal na mahal ko siya. Itong kanta na to ay para sa'yo. Ali, inilahad ko ang kamay sa direksyon niya. Ito yung kanta na kinanta ko nung ma-realize ko na, shit, mahal ko na tong gaga na to. Nung sandaling iyon, sinabi ko sa sarili ko na gusto ko siyang mahalin sa paraang alam ko at buong makakaya ko. Sa bawat sandali, oras at segundo ng buhay ko. Sa habang buhay. Ali, alam ng lahat na nakakilala sa akin dito sa campus kung gaano ako kagago. Nagsigawan ng marami na para bang sumasang-ayon sa sinasabi ko. Gayun din ng mga tropa ko nung high school. Ito yung kanta nung gabing aminin ko sa sarili ko na ikaw lang ang naging tama sa lahat ng kagaguhang ginawa ko. Nakakatawa kasi alam din ng lahat ng nandito ngayon, dito mismo. Yung araw na halos mamatay ako sa sakit. Tapos bigla kang dumating. Sumulpot sa kung saan. Binuhay mo ako, Ali. Kaya ito, tinuro ang sentro ng dibdib ko sa puso. Sa iyo lang to. 2 kamay na nagtakip ng mukha si Ali nang maiyak siya. Lumapit sa kanya si Jay at hinima siya sa balikat. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Hindi gustong ikay mawala dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang yung puso ko. Tuluyan ang bumuhos ang luha, gayon din ang malakas na ulan. Mabilis na nagpulasan at naghanap ng kanya-kanyang masisulungan ng mga taong naroon. Ngunit nanatiling nakatayo lamang sa pwesto niya si Ali. Huminto ako sa pagkanta at ibinulsa ang mikropono. Nilapitan ko siya. Huminto sa pagtugtog ang banda. "Bakit nagpapabasa ka sa ulan? Sumilong ka," sabi ko habang ipinapayong ko sa ibabaw ng ulo niya ang mga kamay ko. Lumakas na ang ulan at basa na ang mukha namin. Nginitian niya ako. "Dito lang tayo, King." Sinuklay niya ng kamay pataas ang nabasa kong buhok. "Dito ka lang. Andito lang ako." Bulong ko. "Ang saya-saya ko kung alam mo lang." Tumingala siya sa langit. "Ang saya-saya ko. It's a good life, King." Matamis nang nginitian niya ako. Hindi ko matukoy kung umiiyak siya ng sandaling iyon dahil basa ng ulan ang buong mukha niya. Sinenyasan ko ang mga tropa ko na ipagpatuloy ang pagtugtog. Pagkatapos, iniyakap po si Ali habang sabok ko ng kamay ang likuran ng ulo niya. Sa ilalim ng ulan, kinantahan ko siya. Sa ilalim ng ulan, na-realize ko na lahat ng bagay na hindi mo alam na magagawa mo. Mga kakornihan, kabaduyan, mga salitang hindi mo alam bitawan, masasabi at magagawa mong lahat kapag in love ka. Pero sinira ni Jay ang moment nang dumating ito na may payong at payungan kami. "Wala kayo sa pelikula mga men, parang hindi kayo magkakasakit ah." Paakbay na kinabig ko si Jay. "Maraming salamat sa lahat pare." "Maliit na bagay Brad," sagot nito at saka inakbayan si Ali. "Laban lang." Adele to forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko.
Tinawagan ko si Ali kinabukasan ng hapon pero hindi siyang sumagot. Kapatid niyang lalaki yung nakausap ko. Nakakonfine raw si Ali sa St. Luke's. Hindi ko alam kung gaano kabilis ako nakarating sa ospital. Ni hindi ako nakapag-toothbrush at kung anong t-shirt na lang basta yung pinita sa sampayan ng sinuot ko. Parang sasabog yung ulo ko habang hinahanap ko ang kwarto ni Ali sa napakahabang pasilyo. Nilalamig ako at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Alam ko naman posibleng dumating yung araw na to, pero hindi ko maihanda yung sarili ko. Huwag naman ganitong kabilis. Ngayon ay nakatayo ako sa harap ng pinto ng private room ni Ali. Sa mahabang kwadradong glass windows sa pintuan, ay natatanaw ko sa loob ang marahil ikapatid at mami niya. Sa tapat ng mga ito ay ang kama niya. Hindi ko matiyak kung gising siya. Napansin ko na nanginginig yung kamay ko nang hawakan ko malamig na doorknob. Pero agad ko rin binawi yon na para akong napaso. Naduduwag akong pumasok upang harapin ang kalagayan ni Ali na ayon sa kapatid niya ay malubha. Nanghina na raw siya bigla at nahirapan sa paghinga. Papunta pa lang ako sa ospital ay hindi na humihinto ang dasal ko sa isipan na huwag muna please. Hindi ko napaghandaan yung araw na to. Hindi ko kailanman naisip ang araw na darating ako rito. Dahil may bahagi ng pagkatao ko na umaasa sa isang himala. Nagagaling si Ali. Mabubuhay siya ng matagal. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko sa sandaling to. Sana panaginip lang. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng katawan ko na parang inuuga ako sa kinatatayuan ko. Nakasilip lamang ako roon sa pinto sa labas. Napahawak ako sa dibdib ko kasi parang literal kong nararamdaman na may sumakit doon. Humihiwa ang sakit. Parang pinipiga. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko na hindi ko alam kung may lakas pa akong kumilos o humakbang man lang. Naramdaman ko ring uminit ang dulo ng mga mata ko. Ali, huwag mo nang gawin sa akin to. Hindi ko kasi alam kung kakayanin ko. King, napalingon ako sa dumating sa gilid ko. Ang daddy ni Ali. Nakasuot siya ng white coat. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Napakuyom yung mga kamay ko. At hindi ko alam kung bakit biglang may galit na sumanib sa akin. Nasapa ko siya sa dibdib nang hindi ko alam kung bakit. Bahagyang napaatras ito. Di ba doktor ka? Tiimbagang kong hinamon siya. Trabaho mo na mailigtas ang buhay, hindi ba? Tuluyan ang bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. At para ako nawala ng lakas. Iligtas mo si Ali. Narinig kong nag-echo yung boses ko sa pasilyo. Nakatitig lang sa akin si Mr. Santos na hindi ininda ang pagsapak na ginawa ko sa kanya. Pagalingin mo siya please po, pagmamakaawa ko. Humakbang siya palapit sa akin at mariing niyakap ako. Doon ako napahagulhol. Ang sakit-sakit ng bagay na hindi ko matukoy na nararamdaman ko sa dibdib ko at parang may pumipiga sa lalamunan ko. Nahihirapan akong lumunok. Hilam na ang mga mata ko sa luha. Don't be unfair, son. Malumanay na sabi ng daddy ni Ali. Kung may labis mang nasasaktan, ako yun bilang ama niya. Simula na magkasakit siya ay lagi akong nananalangin sa Diyos. Nasanay ako na lang. At kung posible lang na makipagpalit ng kalagayan sa anak ko, ay nakipagpalit ako sa kanya. Pinakawalan niya at hinawakan sa balikat. Baka sa matinding kalungkutan sa buong mukha ng daddy ni Ali. Pero nakikita ko ang tapang sa mga mata niya. Niyuko niya ako. Alam kong mahirap tanggapin at alam kong kung gaano kasakit para sa'yo. Para sa batang puso. But we have to be strong for Ali. Dahil nakikita ko kung paanong malakas niyang hinarap ang lahat ng to. I'm sorry pero ito yung realidad ng buhay. There are things in life that are inevitable. Dumarating at wala tayong kapangyarihang pigilan. But we have to accept it, gaano man yun kasakit. And make the best of what we have. We still have her, King. Hindi pa niya tayo iniiwan. Pinahid ko ang manggas ko, ang luha ko. Para akong batang musmo sa harap niya. You know, she talks about you all the time as if you were the most amazing person she never met. Sa tuwing magkukwento siya sa amin ng mami niya tungkol sa'yo, ay nakikita ko na ikaw ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Mahina na siya ngayon. Kailangan ka ng anak ko. Binuksan ng daddy ni Ali ang pinto ng kwarto para sa akin. King, nagising ako sa boses ni Ali. Naigli pala ako sandali sa inuupuan ko. Kailan ka pa rito? Tanong niya sa nanghihina at parang malat na boses. Para siya naghahabol ng hininga kahit may nakakonect ng oxygen sa ilong niya. Maputla ang kulay ng balat niya at tuyong-tuyo ang mga labi niya.
Hinila ko ang inuupuan ko palapit sa kama niya. Kani-kanina lang. Sagot ko. Sino mami? Si Danny. Nagka-client call sandali yung mami mo at ang kapatid mo na may bumili lang ng pagkain. Ang sabi ko'y ako muna yung magbabantay sa'yo. Inabot ko ang kamay niya at ikinulong sa palad ko. Kumusta yung nararamdaman mo? Matamlay nang umiti si Ali. Mamamatay na yata ako, King. Parang napatid sandali ang paghinga ko. Sinikap ko maging okay sa harap niya kahit sa loob-loob ko'y gusto kong yakapin at umiyak na lang. Sus, magpahinga ka lang, napagod ka lang raw. King, nginitian niyang muli ako. Ipinatong niya yung kamay niyang may swero sa ibabaw ng palad ko. Rule number 2, acceptance. Sabi niya sa boses na parang pagod na pagod. Matagal na sandaling tinitigan ko siya sa mga mata. Napatiimbagang ako. Umiling. Pagkatapos nagyuko ako ng ulo habang buong sikap na pinipigilan ang mga luha ko. Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Ali. King, nag-angat ako ng tingin sa kanya. You have to let me go. Eto na to. Kumalat na sa lungs ko yung cancer. Dumiin ang pagkakahawa ko sa kamay niya. Ayokong umalis na nahihirapan ka. Kasi magiging wandering ghost ako. Nabasa ko kasi sa libro yon. Gusto mo bang maging wandering ghost ako? Parang batang paslit na umiling ako. Pinilit kong umiti sa kagagahang pinagsasabi niya. May ilang sandaling natahimik kami pareho. Ako hindi ko alam ang sasabihin. Nagrarambol sa isip ko ang maraming bagay. Hanggang sandaling ito ay hindi ko pa rin gustong tanggapin na mawawala si Ali. King, sinalubong niya ang tingin. Ano yon? Hindi agad siya nakapagsalita. Ang tingin ko'y naglanding sa dibdib niya na babataas na para siya naghahabol ng hininga. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Sabi niya matapos ang mahabang sandali. Nahihirapan na siya magsalita at mabagal ang pagbigkas niya. Matagal ko nang gustong sabihin sana to pero hindi na natapos ni Ali ang sinasabi. Dahan-dahang nagsara ang talukap na mga mata niya at naramdaman kong lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Ali? Nagsimula na ako magpanik. Ali! Inalog-alog ko siya sa balikat pero walang response mula sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nanlambot ang tuhod ko. Kaagad akong tumayo upang tawagin ang nurse sa labas. Pero biglang may humawak sa kamay ko na mahigpit. Napalingon ako kay Ali na biglang dumilat. Char, natatawang sabi niya. My God, Ali. Nanghihinang napabalik ako sa pagkakaupo habang humahagalpak ng tawa si Ali na parang walang sakit. Nahilamos ko ang mga kamay ko sa mukha ko. Hindi ko alam kung makakangiti ako o matatawa o babatukan ko siya. Aalis ka at hindi ka nababalik. Pero hindi pa ako nagpapaalam sa'yo. Paano ba ako magpapaalam kung gusto kitang pigilang umalis? Paano ba ako magpapaalam kung ang gusto ko'y nasa tabi lang kita palagi? Paano ba ako magpapaalam kung ang gusto ko'y itago ka o ilagay sa isang maliit na garapon para laging nasa bulsa lang kita? Para hindi ka maagaw sa akin ng panahon. Nang halikan kita'y ipinikit ko yung mata ko. Pilit kong iginuhit sa isip ko ang sandaling yon. Gusto kitang palaging maalala kung paanong yakap kita at ramdam ko sa dibdib ko ang init mo. Ang mga basa mong labi. Ang luha mong bumabasa sa pisngi ko. Ayokong kalimutan ang lasa mo sa labi ko. Ang matamis na amoy ng buhok mo. Gusto ko itong isulat upang hindi mabura kailanman. Dahil sa pag-alis mo'y ito lang ang iiwan mo sa akin. At sakit sa dibdib ko na mananatili hanggat hindi pa tayo muling nagkikita. Sayonara, Ali. Humahangos ang babaeng nurse na dumating sa kwarto ni Ali. Doon ko lang binitawan ang callbox na pantawag ng nurse. Hindi na siya gumagalaw. Nanginginig ang boses ko. Mabilis na lumapit ang nurse. Ibinaba nito sa end table ang dalang clipboard at pinulsuhan sa leeg si Ali. Boo! Napatili ang nurse at halos matumba ng paatras. Napabungisngi si Ali. Nilingon ako ng mangiyak-ngiyak na nurse. Sir, hindi nakakatuwa. Agad kong itinuro si Ali. Siyang nakaisip. Nakita ko napaismid ang nurse at agad na inabot ang kanilang dala at mabilis na nagmarcha palabas ng kwarto. Nang mawala ito ay doon ako tumawa ng tumawa. Si Ali ay hindi magawang makatawa kagaya ng dati. Hirap na siya. Third day. Iyon ang pangatlong araw ni Ali sa ospital. Gusto na niyang umuwi pero ayaw ng dad niya. At ayon sa pagkakaalam ko mula sa mga doktor, nasa palliative care siya. I'm bored, King, sabi ni Ali.
Get me out of here. Gaga ka ba? Sagot ko habang pinapaikot-ikot ang wheelchair na sinasakyan ko sa malaking kwarto. Nag-half day lang ako sa klase para madalaw siya. Hindi rin ako makapag-concentrate sa klase kapag wala ako sa kwarto niya. Lagi siyang laman ng isip ko. At saan naman pumalak pumunta ha? Anywhere but not here. Nababagot na sagot niya sa mahinang boses. Hirap pa rin siya sa pagsasalita. Parang laging kinakapos ng paghinga. Minsan alam kong nagkukunwaring malakas lang siya. Siguro ay upang hindi ako mag-alala. Alam mong dadalhin kita saan mo man hilingin, sabi ko. Pero wala sa kalagayan mo, Ali. Ang totoo ay pinagsusot ako ng face mask ng mga nurse sa tuwing dadalaw ako kay Ali. Baka raw kasi may madala akong virus o anumang sakit. Bawal siyang ma-expose kahit nasa sipon. Madali siyang makakapitan ng ibang sakit dahil mahina na yung immune system niya. Pero pinahuhubad naman palagi sa akin ni Ali ang face mask. Hindi niya ako inakausap hanggat suot ko yon. Matigas din talagang ulo ng babaeng to. Huminto ako sa ginagawa ko at nilingon siya nang hindi siya sumagot. Nakaharap siya sa bintana sa gilid ng kama niya. Malayo ang tingin sa labas. Sa matagal na sandali ay nanatili siyang nakatingin sa malayo. Ano kaya ang iniisip niya? Hinugot ko sa bulsa ng pantalon ko yung cellphone ko at lihim na kinuhanan ng picture si Ali. Nakapaling ang ulo niya at malayo nakatanaw sa bintana. Ang mukha niya hinahalikan ng sinag ng araw na tumatagos mula sa blinds. Jeff, bagamat mahina ang pagkakasambit ni Ali, ay malinaw kung narinig ang pangalan ng ex niya. Naibaba ko ang cellphone ko. Napatitig ako ng matagal sa kanya. Napakapit ako ng mahigpit sa gulong ng wheelchair. Bumagsak ang tingin ko sa paanan ko. Nakatitig lang ako ng matagal sa nakalas na sintas ng sapatos ko. Kailanman ay hindi ko na itanong yun sa kanya kung mahal pa ba niya ang ex niya. Pero siguro nga, parang hindi pa rin niya ako pinapakawalan. Parang nakakapit pa rin siya sa akin. Bigla ako napaisip na siguro ay hindi na lang ako nangangailangan ng tulong noon. Na hindi lang ako ang kailangan na mag-move on. Kaunting nanlumo ako. Hindi ko matukoy kung nagsiselos ba ako o ano. Napaka-pamilyar kasi ng nararamdaman ko. Kahawig ng damdamin ko noong unang makita ko na may ibang kahawak ng kamay si Lara. Para akong gago na napangiti. Mapait. Nakakatawang isipin na pinagsiselosan kong isang patay na. Pero ang totoo ay wala naman akong karapatang magselos. Madalas kong tanungin ang sarili ko kung kahit kaunti kaya minahal din ako ni Ali. Kahit kaunti lamang na pagmamahal niya. Bahagi ng pagmamahal kay Jeff. King, napaangat ako sa tingin sa kanya. Nakaharap siya sa akin. Hindi ko alam kung kanina pa ba niya ako pinagmamasdan. Tumayo ako at nilapitan siya. Thank you ha, sabi niya habang nakatingin sa akin. Naglilikot ang mga mata niya na para bang mahinahanap sa mukha ko. Hindi ba? Dapat ako'y magpasalamat sa'yo. Bahagya siyang umiti. Isinisisi ko sa sarili ko ang pagkamatay ni Jeff. Ang tingin ng lahat sa akin ang sama-sama kong tao. Halos paos na paos sa boses ni Ali. Salamat dahil minahal mo ako. Because you are worth loving, Ali. Kung mamamatay man ako at ipanganak uli sa mundo, ikaw lang ang gugustuhin kong mahalin ulit. Nakatayo ako sa kung saan ko unang nakilala si Ali. Kanina pa ako rito. Hindi ko na matiya kung may isang oras na ba. Dinaanan lang ako ng maraming tao. Nilalanghap ang usok mula sa walang katapusang nagdara ang mga sasakyan. Pasensya na po sa eksena. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding ni Babe. Mapait na napangiti ako. Malinaw ko nakikita ang lahat sa alaala ko na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi kita girlfriend at sino ka ba? Ali? Napabog ako ng hininga. At kahit ilang ulit kong gawin yon ay hindi na mababawasan ang bigat sa dibdib ko. Don't dare to fall in love with me. Hindi kita type. Paano ba ako nahulog sa kanya? Iyak tawa ako habang kusang bumabalik ang mga alaala. Ramdam kong pinagtitinginan ako ng mga nagdaraan doon. May isang sidewalk vendor doon ang kanina'y nilapitan ako at tinanong kung ayos lang ba ako. Bakit lagi ka nalang nagmamahal ng taong iiwan ka rin? Iyak tawa kong muli nang parang literal kong marinig ang sinabi niya noon. Siguradong iniisip ng mga nakakakita sa akin na nasisiraan ako ng ulo. Sa mismong footbridge na to noon ay tinangka ko magpakamatay dahil hindi ko na makaya yung sakit na pagkabigo kay Lara. Pinigilan ako ng isang babaeng sumulpot na lang sa kung saan. At ngayon nandito muli ako dahil iniwan niya ako. Noong mahalin ko si Lara at lokohin lang ako ay sobra ako nasaktan. Parang may bahagi ng pagkatao ko ang namatay.
Minahal ko rin si Ali ng higit pa sa alam ko. Nang mawala siya ay nasaktan din ako ng higit pa. Pero ang iniwan ako ni Ali ay nabuhay ang kalahati ng pagkatao ko na pinatay noon ni Lara. Hindi ako dumating sa buhay ko para mahalin mo ako, kundi para mahalin mo yung sarili mo. Congrats, Ali. Mission accomplished. Malungkot na bulong ko sa hangin. Iyon lang naman ang hiningi ko sa kanya noong una. Ang tulungan ako mag-move on. At iyon ang ibinigay niya. Hindi na mahalaga sa akin kung kailanman ay hindi ko na malalaman kung minahal din ba niya ako. Ako lang naman kasi itong arogante at hambog noong una. Sa bandang huli ay kinain ko rin lahat ng sinabi ko. Sorry. Mabilis na nilingon ko ang nakasagi ng backpack ko na nakasukbit lang sa balikat ko. Humulas iyon sa balikat ko at nahulog. Isang babaeng estudyante na taga-FEU nakabangga. Agad kong pinulot ang bag ko. Pupulutin nito sana ang binder ko na humagis palabas sa nakabukas ko palang bag. Pero sumenyas ako na. Nagsorry siya uli saka nagmamadaling umalis. Umiskwat ako upang pulutin ang binder ko nang sandaling matigilan ako. May dumapong asul na paro-paro sa picture na binigay sa akin ni Ali na lumabas mula sa pagkakaipit ng binder ko. Wala pang ilang sandali nang lumipad rin agad iyon palayo. Hinabol ko iyon ng tingin habang para akong siraulong napapangiti sa sarili. Dinampot ko yung binder ko at may punit na picture ni Ali. Muling sumanib sa akin ang matinding lungkot nang tingnan ko ang picture. Namimiss ko naman siya. Walang araw na hindi. Hindi ko alam kung paano ako masasanay na wala siya. Naningkit ang mga mata ko nang may mapansin ako sa unang pagkakataon sa picture na hawak ko. Sandaling inilapit ko yun sa mukha ko upang suriin ang tingin. Bigla ko naalala ang sinabi ni Ali tungkol doon. Wala kami sa sentro ng picture na yan kasi yung gay friend ko na kumuha niyan may nakitang gwapo. May kumabog sa dibdib ko nang matiyak ko na nasa dulong bahagi ng picture na nakasama sa background. Mabilis na ibinalik ko ang picture sa binder at nagmadali akong umuwi. Hinalughog ko agad ang laman ng parador ko. Hinanap ko ang kahon ng sapatos na natatandaan kong pinaglagyan ko ng NBA cards noong high school. Pare, kausap ko si Jay sa cellphone na tropa ko noong high school. Natatandaan mo nung nagpakuha tayo ng picture sa Eastwood? Inipit ko sa pagitan ng tenga at balikat ko ang cellphone nang abutin ko ang kahon sa itaas ng aparador. Alin doon? Yung picture nating apat ng The Band. Itinuwid ko ang sarili ko. At nakita ko ang kahon sa ibabaw ng kama ko at bumuhos ang napakaraming laman niyon. Yung Polaroid shot. King ina ka naman pre, nung high school pa ba ito? Teka, pwede mamaya ko na? 5 minutes lang. Mamaya mo na ituloy ang pagtawag-tawag mo. Importante to. Sigaw ko at inalatag ko isa-isa sa kama ang mga picture roon. Bakit hindi ko makita? Bakit wala? Ulol, inutusan ako magsaing. Na kanino yung picture pare? Wala sa akin. Mabilis na tanong. Hindi pa rin humihinto sa bilis ng pagpintig yung puso ko simula pa kanina. Pare, 5 years ago pa yata yon. Bakit mo hinahanap? Na kanino nga? Mariing tanong ko. Natahimik sandali sa linya yung kausap ko. Natatandaan mo ba? Tanong ko. Ang alam ko nasa akin. Pupunta ako ngayon dyan sa inyo. Wala na yung picture pare. Mabilis na dugtong nito. Di ba binaha kami noon ng undoy? Teka, ano bang meron? Bakit parang importante yun sa'yo bigla? Nagtatakang tanong nito. Parang nawala ng lakas na napaupo ako sa kama. May gusto lang akong tiyakin. Sige pare, salamat at pasensya na sa abala. Nalulumong sabi ko. Pumunta ko sa FB account ni Louie. Biglang sabi ni Jay. Natatandaan ko hiniram niya yung picture na yun sa akin dati para ipascan. Pumunta ka sa The Band album niya nung high school. Nandun yata yun. Bigla ako nabuhay ng loob. Napatayo ako. Pare, salamat. Malaking bagay to sa akin. Sige, tuloy mo na yung kunwaring pagsasaing mo. Gago. Natatawang sagot nito bago i-end ang tawag. Agad kong hinahanap sa cellphone ko ang FB account ni Louie. Matagal bago ko nahanap sa maraming pictures nito ang hinahanap ko. Kinuha ko sa binder ang picture ni Ali nung high school. Itinabi ko sa cellphone ko. Magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ko. Kami magtutropa ang nasa background sa picture ni na Ali at kaibigan niya. Bagaman nasa malayo kami, ay natatandaan ko ang lugar na yon at kung bakit nandoon kami magtutropa. Pabagsak na napahiga ako sa kama. Iba rin kong mantrip ang tadhana. Tumayo ako at lumabas sa salas. Kinuha ko mula sa estante roon ang picture frame na may larawan ko
Nung elementary ako, pinalitan ko iyon. Pinalitan ko ng picture namin ni Ali. Nakuha pa 5 years ago.